Hi guys, welcome back to the Mama Mo podcast. So today we're gonna talk about things we wished we knew as first-time mom. So pag-uusapan namin to not because we regret these things, but because we want to help yung mga papunta pa lang sa journey of motherhood. So simulan natin dun sa mga things we wished we knew in terms of mga gamit or yung mga practical things na kailangan bilhin. Yan, sige. Ako kasi kanina iniisip ko 'no, dahil medyo matagal-tagal na akong first time mom. Kasi yung panganay namin is 11 na, turning 11 'no. So, when it comes to baby stuff, siguro 'wag kayo masyado mag-invest sa baby bottles, lalo na kung nagbe-breastfeed naman kayo. Kasi magkakaroon ng challenge eventually kung hindi mahiyang yung baby nyo sa bote na binili nyo. Tapos, for example, mamahaling bote pa yung nabili nyo. Tapos, hindi niya magugustuhan. Kasi may mga iba-ibang klase yung nipple nung bote, 'di ba? So, minsan yung murang brand yun pa yung okay. So, yung yung mahal na brand na nabili mo hindi rin nila magagamit. So, sayang lang. Medyo hindi naging important din sa amin was yung playpen. Um, pero ito, not to ano naman na wag kayo dapat bumili ng ganun. Pero wag kayong ma-pressure na dapat lahat. I know as first time moms, parang ma-excite ka talaga bumili, di ba? Lahat ng gamit na makita mo, parang gusto ko bilhin to for the baby. Pero may mga, like yun, ako, since breastfeeding, parang hindi, naalikabukan lang yung playpen. Kasi, ano naman pag natutulog, katabi namin sa kama, tapos magla-latch lang, tapos mas makatulog na kaming dalawa. Ang pinaka-helpful siguro na parang big ticket item na nabili namin, siguro stroller and rocker. Yung rocker pa nga more than the playpen Kasi for example, wala kami sa kwarto, nasa living room kami. Tapos, syempre hindi mo naman mababantayan all the time, no? Alam naman, iwanan mo sa sofa, di ba? So, yung rocker, it really helped na nandun yung baby, tapos pwede kang gumawa ng ibang bagay. Ayun, so, sa amin talaga yung stroller, rocker, yun yung parang okay na gamit na nabili namin. Pero ako nga, may mga ibang moms ako na hindi stroller yung mas nag-work for them 'di ba? Parang yung iba carrier. Kayo ba? Ayan. Actually, magkaiba rin eh. For yung firstborn namin, binilan pa namin yung sobrang mahal na stroller, sobrang sturdy. Tapos, nung nandyan na siya, ayaw niya mag-stroller. So, napabili pa tuloy kami ng carrier. Na gusto rin na, ayaw niya rin nung, ano nga, yung mga sling na carrier. So, yung ano pa yung, basta medyo yung pricey pa yung napunta na medyo ka-price ng stroller. So, yun. Pero, yun nga, so iba-iba yung needs ng mga kids natin na madi-discover mo lang pag nandiyan na sila. So, kagaya yung second naman, sa kanya sobrang useful yung stroller. Siya naman yung hindi namin binilan ng magandang stroller. Binigay lang. Pag iniisip ko, pag kino-compute ko, yung mga ginastos namin sa firstborn na hindi nagamit, parang pang tuition na yun. Actually, oo, totoo. So yun, actually ang natatawa ko kasi yung mga kunwari playpen, may mga times pa na pinipilit ko na kunwari alam ko na hirap na matulog yung anak ko sa playpen, ipipilit ko pa, "Hindi, kailangan Totoo. mo gamitin yung playpen." Mahal yan. Sayang. Matulog ka diyan. Hanggang sa give up na lang ako kasi ako na yung nahihilo-hilo kakabangon para dalhin sila sa playpen. So, ayun, naalala ko lang din, before ako manganak sa unang anak. Naalala ko nga actually, nung first time ko manganak, bago ako manganak, nanonood pa ako ng mga YouTube videos, ng mga ano ba, hospital baby bag, ano ba, checklist. Oo, pinanood ko pa nga yun sa'yo. Oo. Yung mga explanations ni Miss Eunice dito. Naku. Tapos, so ang dami. Tapos iba-iba yung checklist nila. So ako, ano kaya dito yung susundin ko? So ang sinundan ko, si Mama Eunice. Pero yun nga, siguro wag kayo ma-pressure na kumpletohin yung nakita nyong baby bag checklist. Ang helpful lang din naman sa hospitals, no, kung wala ka nun, meron naman siguro silang i-o-offer. Like, na actually nagulat ako, nung first time ko manganak, meron yung hospital nung mga na bonnet, yung mga, ano nga yung tawag? Swaddle. Suwad. Ayan. So,
relax lang kayo. Minsan nape-pressure tayo ikumpleto lahat, eh. Sa akin siguro yung isa sa mga helpful na nabili ko for myself is yung maayos na, ano tawag dito, nursing cover. Yun, yung nursing cover na talagang mako-cover ka. Kasi may mga nursing cover na hindi covered hanggang likod. Kapag tinaas mo yung damit mo, hindi ka nag-worry na, ay, baka makita yung likod mo, ganyan. So, sobrang helpful nung nursing cover na yung may buttons, tapos isusuot mo siya, tapos mako-cover yung buong body mo. So siguro meron din kasing use yung ibang nursing cover na hindi kita yung likod. Kasi di ba pag newborn, para mas makahinga yung baby, kaya parang meron yung iba may wire. Yung long term ko talagang nagamit, yun, yung ganon, yung para siyang blanket ng nanay. Kasi feeling ko, kahit ngayon, kung kunwari matapos na ako sa breastfeeding journey ko, magagamit ko pa rin siya pag nilalamig ako, kagaya ngayon. Hindi. Kung Labas mo nga. Doraemon. One of the best purchases na meron ako. Yun din eh, no? Parang nakakalimutan natin, when we prepare for a baby, nakakalimutan natin yung kailangan naman natin. Ng mommy. Like ako, na-realize ko after mga 1 month na siguro after ko manganak na, ay, kailangan ko pala ng magandang binder. Kasi hirap na ako maglakad. Dahil CS nga ako, no? So, yun, isa yun sa mga helpful din for mom. So, I guess, uh, when you become a first-time mom, hindi, parang isipin mo rin, ano kaya yung helpful for yourself para okay kayo ng baby mo. So, yun. Yung learning kasi natin doon is, okay lang na hindi ka ma-pressure. Iba din, may magre-regalo pala. Ang kailangan mo lang sigurong i-secure yung essentials. And also siguro yung when it comes to brands, no, hindi naman porke mamahalin, eh kailangan mo na siya. So you have to check also kung talagang gusto mo bang mag-breastfeeding or okay sa inyo mag-bottle feeding, mag-formula. So kung okay yun sa inyo, you can invest. Okay din na i-invest yung mga haka or yung pangsalo, yung silicone pump. Ako naman, since nabanggit nga yung pump, no, ngayon kasi parang blessing talaga na marami ng brand ng pump. Mm-mm. Before kasi nung 11 years ago, ang parang kakaunti lang, parang if I'm not mistaken, parang 2 nga lang or 3 brand lang yung okay na pump. Tapos mahal sila. Alam mo yun? So wala kang choice kundi yung bibili mo kasi wala namang ibang choice. Pero ngayon, ang dami ng maganda, ang dami ng mura, ang dami ng mas compact, mas maliit, 'di ba? Pili ka single, double, electric pump. Yun. Tsaka, ano rin minsan kasi wag ka rin ma-pressure na bumili na dapat electric pump double. Although, it saves time. Pero kasi ako, I remember, dun sa una, kay Alonzo, ang naging effective talaga sa akin, manual pump. Yung as in ganyan. So, dinemo ko talaga. Nag-work siya for me kasi, for example, manunood kaming sine. Nakapag-pump ako kasi hindi maingay. So ayun, alam mo yun, parang i-test mo rin. Huwag ka rin magmadali mag-purchase dahil lang nakita mong si gantong ganitong binili, di ba? Huwag ka rin magpa-pressure kasi depende rin talaga sa'yo kung saan ka mahihiyang. Pwede naman kasi tayong manghingi ng notes from other moms, 'di ba? Kunwari, mas nauna siyang nanganak, uy, ano yung naging helpful sa'yo? Or ano yung tingin mong okay lang na i-delay ko muna sa pagbili? And babasa din ng reviews. Ang dami na ngayon available. Iba't ibang platforms, you can check kung talagang yung brand na gusto mo or yung product na gusto mo, worth it na mag-invest. In terms of ano naman, yung baby, knowing your baby. Ano yung... Bakit natawa? Kaya nga, may pagtawa. Nakakatawa. May pagtawa. Ngayon nakakatawa tayo. Noon, hindi kami makatawa eh. Umiiyak tayo nun eh. Sana alam ko, nung dati pa, nung bago ako maging mom, na jebs sila ng jebs. Sorry for the term, masisensor Pooping pa tayo machine. dun. Pero, oo, kasi lalo na pag breastfed sila, parang habang naglalatch, as in literal, di ba? Parang may jebs na sila. Parang anong nangyayari dyan, di ba? May LBM ka ba, anak? Pero hindi. Natural pala talaga na ganun. So, na-shock ako kasi naalala ko nun parang feeling ko, ang dami kong stock ng diaper. Tapos parang naubos lang siya ng 1 linggo. Kasi nga, parang mayat-maya talaga sila. Sabi ko, ibang klase So, nagulat ako nun. So, yun, eventually naman, since nagkaroon ako ng second and third, nakapaghanda na ako. Kasi nga, na-experience ko na with the first na talagang mayat-maya. Ayan. Kayo, anong na-experience niyo? Ako, when it comes to ano naman, breastfeeding, yung mga babies, iba-iba pala sila ng length ng ng pag-latch. Kasi, syempre, ang dami mo nga binabasa as a first time mom. Tapos makikita mo na
meron pang every feeding 30 minutes, may mga interval pa yung hours. Tapos ako, bakit gano'n? Yung akin parang walang interval. Parang nandito lang siya. So yun, so somehow, nag-add siya ng frustration on my end na bakit gano'n ang haba nung latching time ba ine-expect ko makakatayo ako after 30 minutes pero hindi. So, ayun sana nalaman ko na normal lang pala yun. Like may iba ring moms na gano'n yung naging experience. Sa akin yung yung nagulat ako. Kasi alam ko naman talagang mahirap po maging nanay, 'di ba? Mahirap naman talagang maging nanay, mahirap manganak, mahirap mag-alaga ng bata. Pero na-shook talaga ako. Na-shake yung pagkatao ko. Gusto ko yung mas dama mo yung pangalawang beses. Paano, di ba? Ano ba? Inulit ko din, di ba? Ano ba yun? Hindi, pero talaga, nagulat lang ako na wala palang break time. Pagkapanganak mo pala, ready to fight. correct. Parang ganun pala siya. Kaya pala, grabe din yung pag-honor ng mga tao sa mga moms. Kasi sabi nga nila, di ba, isa daw sa pinakamahirap na trabaho, yung pagiging nanay. Lahat affected, buong pagkatao mo, and your body has to go through a lot. Tapos meron kang panibagong buhay na aalagaan na hindi na lang yung sarili mo. Nakakamulat. Namulat ka lang na parang, grabe pala talaga. Ba't ka tumatawa? Namulat. Naramdaman ko yung pagkamulat. Akala ko kasi pagkapanganak ko, meron pa akong 1 or 2 days na higa muna ako. Saka, di ba, sa ospital pa lang, room in na kasi yung baby, di ba? Oo, oo, So, oo. actually, parang kalalabas mo pa lang ng, kunwari, operating room. Andun na parang, diyan ka na. Teka lang. Oo. Kagigising ko lang. Hindi pa ako nagunat-unat. Kakawala lang ng anesthesia, andyan ka na. Yung ganun. Nanatawa ako kasi share ko lang din na gusto ko sundin lahat. Okay, skin to skin, lahat. Kailangan sa akin siya. Pagkagising ko, kailangan magkasama na kami. Tapos, naalala ko lang yung parang nurse na parang concern lang naman sila na gusto nilang dalhin yung baby muna, sila muna yung mag-feed, ganyan, para daw may enough time ako mag-rest. Pero ako parang, hindi, okay lang, parang pinaglalaban ko na hindi. Tapos na-realize ko nga yun, na nagulat ako na, ayun na pala yun. Dire-diretso na pala. So, nung dumating yung pangalawa, okay, sige, go. Parang ganun. Pero yung mga ganun pala, yung extra hand, di ba yung help na binibigay nila, akala mo parang, hindi, okay lang, kaya ko. Pero dahil nga sa pangalawa, parang na-realize mo, ganun pala. O sige. Connected dun sa sinabi mo yung one of the more serious things na I wish I knew when I was a first-time mom. Yung naman, it's okay to ask for help. Kasi nga, yun nga, feeling mo, kailangan kayanin mo lahat. Siguro kasi yun din yung nakita ko nga sa mom ko na parang kinaya niya lahat. So ako, gusto ko rin kayanin lahat. Pero hindi ko pala kaya. So yun, na okay lang pala mag-ask ng help. Especially sa spouse mo. In fairness to our husbands, or ako na lang, hindi ko naman kilala yung husband. Sige, damay mo na rin, ma'am. Damay mo na kasi tama naman. In fairness Damay mo naman. na rin. Para maganda rin sila sa mata nung. In fairness naman sa mga asawa natin, naghihintay lang din talaga sila ng parang for us to tell them ano ba yung pwede nilang itulong. Na kung clueless tayo kung ano yung ginagawa natin, clueless din sila kung saang part ba sila sisingit. So, it's best na we communicate also. Kailan ba natin sila kailangan, yung talagang mamamatay na tayo sa pagkaantok, parang kailangan nila malaman from us. So, yung naging advantage naman nun for us is mas nag-improve din yung communication namin. Kasi na-realize ko nga na, okay, so kung kailangan ko ng tulong sa area na to, maa-apply ko rin siya sa ibang area na kailangan ko din pala ng tulong. Gusto ko lang segundahan yung sinabi ni Rach, no? Kasi nga yung, ang tawag dito, yung kailangan din natin sabihin minsan sa mga asawa natin kung ano yung help na kailangan natin. Madalas ko kasi nakikita to sa social media. Hindi ko alam kung sa inyo rin. May mga reels ako nakikita na parang bakit kailangan sabihin ng wife sa husband nila kung ano yung kailangan nila. Dapat automatic alam na ng mga asawa nila eh, di ba? Dapat may kusa sila. Kasi family rin naman nila yan eh. Yung may ganun. Hindi ko alam kung na-encounter niyo yun. Pero ako, naging point of argument na rin namin yan ni Jerome. Pero I've grown to realize na
talagang baka hindi lang kasi talaga siya gano'n ginawa ni Lord. Alam mo yun, magkaiba lang kasi talaga kaming tao na baka ako kaya kong mag-predict or kaya kong alamin kung ano yung mga needs ng ibang tao. Pero siya, iba lang talaga yung strength niya, 'di ba? So, over ilang bang years na ba kaming married? Almost 13 years. Parang I've grown to realize na merong things about my husband na I love. Tapos meron ding mga bagay na hindi ko na-appreciate. Tapos yung mga things na I don't appreciate, sometimes he can change it, sometimes hindi. So, imbis na mag-focus ako dun sa mga hindi niya kusang kayang gawin, 'di ba? Mag-focus na lang ako sa strengths niya, 'di ba? So, minsan talaga kailangan mo lang i-verbalize. Tama kayo na kasi minsan hindi talagang kailangan mo lang silang utusan. Alam mo 'yun, parang naghihintay lang talaga sila na, "Oh, bigyan mo akong instructions kung anong gagawin ko." Kasi 'yan yung naging argument din namin ni Jerome before na parang nag-e-expect kasi ako na hindi mo ba nafi-feel na kailangan ko ng ganitong help? Hindi. 'Di ba? Ay, gano'n. So, may expectation pala ako na parang, ay, hindi pala talaga niya get. So, 'di ba, imbis na nagganon pala sana akong nag-assume, sana sinabi ko na lang, 'di natulungan pa niya ako, 'di ba? So, ganda nun, ganda nun. Bilang yun na rin na pag-usapan, add ko lang din dun sa sinabi nyo na kailangan siyang i-verbalize or i-communicate. Through that, ang galing lang kasi nga, dun tayo mag-grow, 'di ba? As a married couple or as a couple, parang may realize mo din talaga na yung bond ninyo, yung commitment niyo to love one another. 'Di ba? Hindi lang siya natapos dun sa I do kayo, pero even dun sa bagong season na meron ka ng anak, mas nag-grow kayo. Tsaka natatawa din ako dun sa may isa ako narinig sabi niya, hindi ko nga naiintindihan kasi kahit nga kaming mga babae, hindi namin maintindihan sarili namin. So, parang expect mo pa ba na maintindihan ka nila agad? Ano, may point ka Diba? doon. Yung isa ko pang serious learning, na connected naman din sa babies, yung iba-iba pala yung development ng mga bata. So, iba-iba yung timing nila, kung kailan sila maglalakad, kailan sila magsasalita. So, hindi talaga maganda na mag-compare ka sa other kids. Lalo na siguro ako, naging challenge ko siya sa firstborn dahil ang dami niyang kasabay. Tapos yung mga kasabay niya, mga babae. Eh di ba naturally, mas maaga mag-develop yung mga babae in terms of, general to hindi naman lagi. So, mas maaga sila mag-develop sa pagsasalita, actually sa lahat, yung understanding din, ganyan. So, pag tinitingnan ko, bakit ganun? Bakit nakakausap na sila? Bakit kailan parang ginagaya pa lang ako, ganyan. So, yun, na-realize ko, magkaiba pala talaga. And hindi mo, pag kinompare mo, ikaw yung ma-frustrate. And baka mabigay mo pa yung frustration na yun sa anak. Sa anak mo kasi pipilitin mo, ala ba't di ka, gano'n. Tsaka yun nga, yun din, dahil na-share mo na rin yan, importante din for us moms to ask kung sino yung mga lalapitan natin. For example, meron ka na-observe sa anak mo, uy, parang medyo delayed siya sa area na to. Then, huwag ka lang basta magbasa. Baka mamaya kasi, mali ka lang pala ng pinagtatanungan or hinahanapan ng answer. Mas okay talaga na lumapit ka sa pedia mo kasi yung nakakaalam din. Kung tingin mo talagang parang there's something na kailangan ng intervention, yun, diretso na sa professional. Okay lang din naman yung yung parang minsan mapaisip ka. Kasi ang hirap din naman na, hindi, okay lang yun, sasalita din yan. Ganyan. Hindi mo na malayan, dumaan na pala yung ilang buwan, tapos hindi, meron palang kailangan gawin or kailangan pala ng help ng anak mo. Ako coming from that, siguro, yun nga yung pag meron kang nahahalata, even before ka manganak, kunwari buntis ka pa lang, tapos may mga nararamdaman ka dyan, tapos i-google mo. Ako, yun talaga yung, actually, isa yun sa advice na narinig ko or nabigay sa akin na naging helpful. Kasi, syempre, as a first-time mom na buntis ka, parang, you don't know what to expect. So, mag-google ka ngayon, si Google minsan yung info kakaiba alam mo yun. So, minsan parang, ay, ano na to, may problema na ako, 'di ba? Or yung anak ko meron ng may kondisyon na pala yung anak ko. So, yung friend ko na yun na nagsabi, wag ka mag-Google, sabi niya, ask mo sa OB mo or sa pedia mo kasi bayad mo yan, 'di ba? So, yung bayad mo, bibigyan ka talaga niya ng sound medical advice, yung talagang based sa experience mo, tsaka kung ano yung talagang nangyayari sa katawan mo. Ako naman, isa sa
Isa naman sa mga naging parang more serious na learning ko as a first time mom, totoo talaga yung mabilis yung panahon. Kasi 'di ba parang hindi mo yun 'di ba hindi mo magagrasp yung idea na yun kung hindi ka pa nanay. Pero sobrang totoo niya kasi for my 3 kids 'no, yung dalawang bunso ko ngayon, mahilig silang tingnan yung mga baby pictures nila. So parang pupunta sila sa phone ko, titingnan nila yung mga baby pictures niya. Tapos tinitingnan ko yung mga itsura nila nung baby. Sabi ko, ibang tao to ah. Sabi ko, grabe no. And even before nung baby pa nga sila, parang in a few months, nag-iiba talaga yung itsura. Kaya meron din ako narinig na parang advice from another mom na take a lot of pictures. Parang talagang picturean mo ng picturean kasi sa susunod na linggo iba na yung itsura niya. Alam mo yon. So ang bilis talaga ng panahon. So totoo yung sinasabi nila na mabilis talaga yung panahon. Kasi weird siya for us eh. 'Di ba? Pag hindi pa tayo nandun sa situation na yun. Pero totoo, tunay na mabilis ang Oo, panahon. parang hindi ka pa maniniwala. Ako, hindi ako naniniwala nung sinasabi, "Ay, nakaka-miss yung maliit." Parang, paano niya nami-miss 'to? Ang hirap-hirap kaya nito." Yung first few months 'no. Tas after a while, kay Caleb, parang after a while nung medyo mga 2 years old na siya, ay parang kailangan na natin mag-next baby kasi nakaka-miss yung maliit. So, kailangan mo talaga i-treasure yung mga little moments that you have with your babies. Minsan kasi pag nahihirapan ka, 'di ba? Parang gusto mo ng next level na or sana matapos na 'to. Pero yung pala yun, no? Kaya pala sinasabi lagi na seize the moment or kailangan mo talagang i-cherish kasi pag nalampasan mo, hindi mo na mababalikan. So, it applies also, hindi lang naman sa pagiging nanay, pero sa bawat season ng buhay mo. Ako naman yung plan ahead, okay lang talagang mag-prepare. Pero, don't be pressured also na lahat ng pinrepare mo ay kailangan mangyari. Kasi minsan ganun, 'di ba? Walang masama doon kung nag-pray ka about it na Lord, sana normal delivery yung panganganak ko. That's good. Nag-prepare ka for that para wala kang regret, 'di ba? Pero after preparing, kapag nandun ka na, you have to be open din. Yung maging open ka din for God's will to be done sa journey mo na yon. Kasi minsan, parang dahil nag-prepare ka, gusto mo yun yung masunod. Pero minsan, hindi naman yun yung parang plan pala ni Lord for you. Not because ayaw niyang sagutin yung prayer mo or not because He is not faithful. Hindi pala sinagot ni Lord yung prayer ko kahit ano pala. Hindi yun eh. God wants you to experience that kasi meron din siyang tinuturo. And at the same time, yun nga, magiging testimony din yun, 'di ba, yung experience mo nun sa ibang moms. Kasi hindi naman lahat ng moms nagkaroon ng privilege para manganak ng normal or CS or water birth, 'di ba? So, parang it humbles us also. Nagkakaroon tayo ng better understanding of what most moms go through sa life, 'di ba? In general. So, yun yung isa sa yung be open. Siguro na-appreciate ko lang din kasi may one time na nagpa-pray ako. Parang sabi ko, tinanong niya ako, ano yung prayer mo? Parang ngayong mga anak ka kasi first time mom. Sabi ko, gusto ko po talaga normal delivery, normal delivery. So, parang yun talaga yung heart ko. I was very excited. And sabi niya, you know what? It's a good prayer. Okay yan na ipag-pray natin. Sige, let's be in faith. But also, let's be open for God's will. Kasi syempre, kapag masyado ka kasing nakakling doon sa idea mo, doon sa tingin mong best para sa'yo, tapos nakalimutan mo na, nga pala may will si Lord, no? Ma-frustrate ka after na parang may realize mo, paano pag di nangyari? 'Di ba? Magtatampo ka kay Lord or, ay ano ba yan? Wag na kayo mag-prepare kasi hindi naman pala mangyayari. 'Di ba? Parang magiging ganon yung attitude mo or yung condition ng heart mo. Pero, pag na-realize mo nga din na, oo nga no, sige Lord, I'll be in faith na ito yung gusto ko po. Pero syempre, kahit anumang mangyari, ang pinaka-importante is safe ako, healthy yung baby na ilalabas mo. O yun, based dun sa kinukwento mo, may naisip lang akong question, no? So, syempre, dahil nga we have a certain expectation or may certain plan tayo kung paano natin gusto manganak or a birth plan, di ba? Yun yung tinatawag nila. Ikaw, as a mom who gave birth naturally, ano naman yung parang pwede mong ma-share sa mga expectant moms na parang na-realize mo during that time na parang could help them prepare as well? Ano bang feeling ng natural childbirth? Ayan. Siguro yung when it comes to yung childbirth,
personally, naniniwala ako, whether normal delivery or sabihin natin CS, pareho namang mahirap. Pareho pa rin may sakit yan. Like for example, sa normal delivery, magle-labor ka, so may pain. Sobrang sakit niya talaga. Kapag nanganak ka, masakit din talaga siya. Pero even naman kapag CS, 'di ba? Kayo yung experience din after. Sabihin natin hindi kayo nag-labor, pero may challenge pa rin kasi may tahi ka, tapos may healing process din, parang dadaan ka pa rin doon. Syempre may kanya-kanya tayong parang prayer and faith. And for sure hindi naman yung hiniling, 'di ba? Every mom naman parang hihilingin mo rin na sana normal delivery. Pero at the end of the day, for me lang, ang pinaka-importante is kapag nandun ka na sa situation na yun, may wisdom din talaga sa doctors na humahawak sa atin na if we say that we trust God, we should also trust our doctors din. Kung sinabi nila, nako, mukhang isi-CS ka na namin. Kaya yun yung parang, yung sinabi ko nga kanina na, yes, you can plan ahead, pero be open. Ako, very important nga yung pagiging open. Kasi yung sinasabi mo na, mapafrustrate ka eh. Kasi yun yung nangyari sa akin sa first na sa utak ko, normal delivery. Kasi parang feeling ko, healthy naman ako, lalakad. As in yung work ko nun, di ba, sa worship service, events. So, lakad talaga ako ng lakad every Sunday. Pinipigilan na nga ako maglakad ng mga tao. Kasi nga, OA na. Pero, so, all along, feeling ko, mabilis lang to lalabas kasi lakad ako ng lakad, healthy. Hanggang sa parang 38th week na. Tapos, ba't ganun? Ang taas pa rin ng tiyan ko. Hanggang sa, yun na nga, pa 40th week na. Tapos, kailangan ko na lang talaga pumuntang hospital ng 1 day before the 40th week. So, wala. Tapos, anong tawag dun? 1 cm pa lang siya. Ay, actually, 1 cm pa lang siya. Tapos, nung pagdating ko sa hospital, in-induce labor pa ako ng mga 7 hours. Tapos, after that, nung chinek, 1 cm pa rin. So, grabe, naiiyak na talaga ako. Parang, 1 cm pa rin. As in, grabe talaga yung feeling ko. All because, masyado akong nagtiwala sa, okay na to. Sigurado, okay. So, yun. Yung natutunan ko dun is, hindi ka talaga by your own strength eh. Parang pag nag-rely ka sa sarili mo, sa ginagawa mo, there's really a tendency na madi-disappoint ka. Kasi, tao ka lang eh. Alam mo yun? Parang hindi sa'yo nakasalalay lahat ng mangyayari sa buhay mo. So, very important nga yung submission to whatever God's plan is for you. Ako'y bilang bilang isang CS din. Kala mo kung ano yun. Oo. Pero ganun din ako coming from from a place na gusto ko talaga natural birth. As in, nanonood ako ng birthing videos na yung natural lang, yung walang anesthesia. Gusto ko ganun. Gusto ko maramdaman anong yung sakit. Kasi may mom na nagsabi sa akin na kaya yung pain. Parang designed yung katawan ng babae para, alam mo yun, para i-handle yung ganong klaseng pain. So parang inaano ko na, nanonood na ako ng mga videos. Tapos yung akin kasi, very special yung case nung akin. Kasi 37th week check-up ko nun. So nagpa-check up lang. So akala namin normal. May pupuntahan pa nga kaming dapat na party nun. So nakaayos ako. Tapos after nun, sabi nung OB, parang medyo nakakapako na siya. Sabi ko, wala ko nararamdaman at all. Sabi niya, so magpa-ultrasound ka kasi gusto ko makita. Kasi parang paa yung nakakapako. Sabi ko, okay. So punta kami. Kasi magkahiwalay yung ultrasound area kung saan yung doctor's clinic eh. So punta kami dun sa area ng x-ray. Pero ang haba nung pila. So sabi, balik kayo ng ganitong oras. So nag-mega mall pa kami, lakad-lakad pa kami doon. Yung parang taking our time, di ba? So pagbalik na oras na namin magpa-ultrasound, nakita na breach yung baby. Pero at the same time, yung contractions ko, sobrang dikit na pala. Hindi ko siya nafe-feel. Wala akong ganong feeling. Tapos nung nanganak na nga ako, sabi nga nung OB, or OB ba yung, or anesthesiologist, sabi niya, alam mo, sobrang delikado nung case mo. Kasi nung time na yun, alam ko nga, day before nun, pumasok pa akong opisina. May parang activity pa kami sa school noon, parang CSR activity. Nagpintura pa kami ng school. As in, ganun. Tapos nag-drive pa ako. Pintura ka pa talaga. O, diba?
wala akong nararamdaman, nag-drive pa ako. So parang sabi niya, alam mo, sobrang delikado nung lagay mo. Kasi pwede kang nanganak habang nagda-drive ka. Kasi day before na yun eh. So sabi ko, hindi talaga namin in-expect at all. Yung baby bag wala dun sa kotse. Kasi 37th week eh. So it was all a surprise to us na, okay, go na sa operating room kasi cesarean ka na kasi nga yung baby mo lalabas tapos breech siya. So it was a very special case na parang hindi talaga kami prepared at all. So, yun, parang ako, wala na ako dun sa point na parang, ay, hindi ako makakapag-natural birth eh. Yung nasa isip ko nun, ngayon na? Teka lang. Alam mo yun, parang, joke ba to? So, di ba parang, hindi kasi yun yung piniprepare ko yung sarili ko for. Tapos parang andun na, parang ang bilis nang nangyari. Parang, alam ko 6 o'clock, dinala na ako sa parang preparation room, ganyan. Tapos 7 o'clock, nasa operating room na ako. Tapos parang, yung akala ko dati tulog ka. Ikaw ba tulog ka nung Gising. CS? Gising, no? Sabi ko, ganun pala, no? Gising ka pala. Tapos nararamdaman mo na parang inaalog Pero ka. may ibang nakakatulog. Oh, may iba nga Yung ako gising eh, tapos parang inaalog ako. Yung pala kinukuha na. May ganong feeling. Sabi ko, ay, ina pala siya. Oo, no? Parang feeling ko nga nararamdaman ko pa yung konting Oo, halukay. di ba? May ganun eh. Ang weird nung feeling, pero wala ka talagang nararamdaman eh, no? So, ayun, parang it was all, ang bilis, kasi parang 7:20 ata, baby out na. So, parang, ano nangyari? Yun na, yung nanay na ako. May umiyak na dyan. So, parang ang bilis lang talaga niya for me. So, kakaiba talaga. Kakaiba yung first time experience ko as a mom. Kasi it was all unplanned. As in, wala talaga siya sa plano. 'Di ba? Hindi na nga siya natural birth. At the same time, parang hindi pa dun sa oras. So, parang, surprise! Ayun, yun lang naman. Grabe. Siguro if there's one thing na lang na gusto nyong i-share sa mga first-time moms out there, parang any encouragement. And ako siguro, if you're if you're expecting or you're a first-time mom, just enjoy the process. I'm sure marami kang iniisip na that will concern you. Pero siguro don't dwell on those things. Kasi dito ko nga na-realize when I became a mom na totoo pala, sobrang totoo nung yung grace ni Lord is sufficient for us. And yung pag sinabing sufficient, it's really enough. Yung tamang-tama siya for the season that you're in. So, kung expecting ka ngayon, feeling mo, hindi mo alam kung kakayanin mo ba, may enough grace talaga si Lord for that specific season. Very, very specific talaga siya. So, yun yung sa akin. Coming from her advice kay Rich, ako naman ang naisip ko, okay lang matakot. There will be times na ida-doubt mo kung kaya mo talaga maging nanay or you will worry about the future kasi nga syempre, ito na pinagkatiwala sa'yo ni Lord tong buhay na 'to tapos maiisip mo, kaya ko ba 'to? Kaya ko ba talaga maging nanay? Kaya ko bang palakihin ng tama 'tong taong 'to? 'Di ba? Pero always remember na si God, pag binless ka niya ng isang anak, He's more than able to give you a double portion of everything. Love, grace, even your provision, finances, 'di ba? And He will really surround you with people na could help you in that season. And there will be times talaga na there will be self-doubt, 'di ba? Kasi it's an overwhelming experience talaga na parang being in charge of a person's life, 'di ba? Ikaw yung ikaw yung earthly parent nitong taong 'to. Isa sa mga naging realizations ko during those tough times na parang I feel na parang ang hirap-hirap nito, Lord. During one of my quiet times, sabi sa akin ni Lord, wag kang masyadong mabahala kasi anak ko 'yan bago mo siya naging anak. So ako bahala diyan. So, yun. For me naman, okay lang na hindi mo alam lahat. Na it's okay if you don't get things right the first time. Na parang, alam mo yun, feeling mo kasi gusto mong expert ka agad or bagong season siya for you eh. So, ibig sabihin, hindi lahat alam mo. Ngayon, as you go along, parang dun ka magmamature, dun ka mag-grow. Also, gusto ko lang din i-share na yung motherhood is both a calling and a gift. Kung ikaw ay isang nanay, whether single mom ka man, working mom ka, work from home na nanay, or talagang stay at home, it's an opportunity for you to raise
these world changers. Gift siya ni God for us na something that we need to take care of and a calling that we need to fight for. Kung feeling mo yung role mo lang ay lagi ka lang nagpapadede, hanggang kailan ba ito matatapos? 'Di ba minsan, ito na lang ba yung gagawin ko? Akala mo yung mga maliliit, yung mundane, parang ano lang siya na ay paulit-ulit. Pero yung impact na ginagawa mo, sobrang laki dun sa mga anak natin. So, yes, you're doing a great job, Mama. With that, This is Rachel. this is Eunice. And this is Pinky, and this is The Mama Mo Podcast.